grabe, biglang sumulpot. Yung kaso ngayon ni Estrada, noong una medyo parang nawala na yan eh. Ngayon, kaya tingnan ninyo, tutuluyan si Estrada, tutuluyan to si Chis Escudero, tutuluyan to si Villanueva. Watch. Tingnan ninyo. Kasi nga, again, what is their goal? Their goal is simply to get the leadership of the Senate para madiin ng madiin si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Alam mo, ano rin eh, ako sa totoo lang gusto ko talaga itong mangyayari sa impeachment trial eh. And I know SP Cayetano, he will be impartial pagdating po dito sa the way na i-handle. Una, he is a lawyer. 'Di ba? Hindi naman niya ibibet yung kanyang integrity. And this is a man of God. Whether you like it or not, this person is really a man of God. Marami na iinis yung pa-Bible niya, pa-prayer niya, pero maniwala kayo, this person is really a man of God. Makikita talaga natin. And ako, I really believe dito sila nagkamali. This is the worst kind of pagtitira o paninira nila kay VP Sara Duterte. Worst to. Etong impeachment. You know why? Lalabas at lalabas dito, bayani pa si VP Sara Duterte. Yung mga ebidensya pinipresenta kay Madriaga, yung sa account niya, sablay na sablay. Mantakin mo, idadamay mo pa yung pera mo nung hindi ka pa VP, hindi ka pa Vice President. Pati yung mayor ka, dinadamay nila, that's irrelevant. The reality is, galit na ang taong bayan sa inyo. So, bantakin mo to si Soto, iyak ng iyak, nung nabato lang daw siya ng tubig, wala daw ginagawa yung mga pulis. Ang corny mo, Soto. Pero dahil nga po dyan, may tangkaho silang agawin muli ang Senado sa leadership ng Senado. At kitang-kita naman natin, dahil doon, ladies and gentlemen, people in the house. Ito isipin mo na mabuti ito. Si Bato, inamin niya na. Noon pa lang, as a matter of fact, I was there when he was being interviewed by social media blogger na nasa labas ng Senado. I was there inside the room at nag-uusap kami. At sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Senado at napalusob siya sa Senado ay dahil sa gusto ng change of leadership. Ang bilang po kasi is majority. Ibig sabihin naman natin na majority, kailangan higit sa 12. Tama, mali. Kaya nga majority kasi 24 sila eh. So kung higit sa 12, ilan yun? 13. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kasi minsan marami sa kababayan natin nalilito. Ano ba ibig sabihin niya majority? Ano ba ibig sabihin niya minority? Majority, ibig sabihin kayo yung pinakamaraming boto. So sa inyo ngayon yung leadership ng Senado. Majority tawag dyan. Kung matatandaan natin, ang dating minority o yung team na nasa kila Cayetano, ilan lang sila. Wala ho dyan si Loren at yung dalawang magkapatid na Villar, nandun ho sa kabila. So kung lumipat man yung dalawa, yung magkapatid na Villar at saka si Loren, kulang pa rin. Ang mangyayari, 11 versus 11. Wait. Dali to ako. Kulang pa rin siya. Kaya kailangan yung presensya ni Bato. So kaya pumunta si Bato doon. Nakukuha nyo yung picture? So talagang deal breaker yung ginawa ni Bato para mabago ang
Senate. Bakit? Dahil lang ba sa kapangyarihan? Hindi po. Ipaliwanag lang ho natin. Baka kasi akala ng iba dyan, agawan lang ito ng kapangyarihan. Hindi po. Kasi kung makikita natin, ang pinaka-pinustrate ng karamihan ng mga Pilipino, hindi lang po Duterte supporter ha. Ang frustration ng karamihang Pilipino sa Senado ay yung Blue Ribbon Committee wala pang konklusyon hanggang ngayon. ICI nag-conclude na lahat po ng nakikita nating demandahang nagaganap tumuturo kay Romualdez. Pero ang Senado, wala. Walang ending. At ang ending pa, gusto pa pumirma nito ni Lacson at nagmamagaling din ito si Soto na papirmahin ng partial report ng Blue Ribbon. So, isa yan sa mga kinagagalit ng mga Pilipino. Dahil habang tayo, we all know, lahat na ng Pilipino, alam na kung sino ang mastermind ng flood control controversy na ito. And yet, etong si Lacson, parang kumukuya-kuya-kuy lang. Wala na nga tayong makitang hustisya. Kasi pinilit nilang patayin yung apoy. Paano? Unti-unti, pinagbintangan si Escudero, pinagbintangan si Revilla, baka malay mo mapatay na yung apoy. Yun yung iniisip nila eh. Pag ito mga to na nabintangan natin, nakulong pa natin si Revilla, mapapatay na nito apoy. Hindi nangyari yun. Palpak sila doon sa propaganda na yun. Ano nangyari yan? Hinihingi pa ng taong bayan ang ulo ni Romualdez at ni Marcos. Bakit? Kasi it's really obvious, hindi naman mangyayari yung ghost flood control without the leadership of the Congress or the House and the leadership, the implementor, which is the President. Hanggang nagkaroon na ng bulilyaso, meron pang sumingit pa yung issue ng extortion, di umano, ni Franco Mabanta at ng PGMN, hanggang akala nila matatapawan na itong mga pangyayari na ito. Wala. Hindi ho na yung tao nagagalit pa rin sa Senado kasi yun yung inaasahan eh. Yun po talaga ang dahilan kung bakit si Bato nag-appear sa Senate. Change of leadership. Ano itong mga NBI na ito? Di ba? Meron tayong maririnig dyan. NBI, etong daw, paulit-ulit din na sinasabi, valid warrant. Okay? Valid warrant. Paulit-ulit nila sinasabi yan. Pero may ipapakita ko sa inyo para mas maunawaan natin. Yung sinasabi nilang valid warrant. Okay? Napaka-importanting maunawaan natin ito. Dahil ito po ay naglabasan din sa social media. At grabe ho, sabi ko nga, ganito ho kagarapal etong di umanong valid warrant nila. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito po ay nanggaling po kay Mark Lopez. Ayan o. Nakikita niyo yan? Yung secret arrest warrant shown by Trillanes at around 4:49. At yung real warrant na makikita nyo sa website ng ICC. Makikita ninyo. Iba yung number. Ito yung nirelease ng pre-trial chamber. Nirelease ito. Nakikita ninyo, magkakaiba yung details. Magkaiba yung numero nung kakapansinin ninyo, tinatakpan. Alam mo yung mga magikero, ako nanonood po ako. Sorry nanonood ako sa TikTok ng mga mga tutorial ng mga magikero kung paano nila dinadivert para yung visual ng tao ay ma-divert at hindi makita ko ano yung tinatakpan. Ito, tinatakpan yung nasa kanan. Sino may hawak niyan? Kilala nyo na. Tinatakpan yung numero. Ibang-iba yung numero, ibang-iba din yung
dokumento mismo. Kung makikita ninyo, wala hong logo. Yung kanya may logo. Ganyan yung mga ano eh. Ganyan yung mga pagka punong-puno ng sticker ang kotse. Nakita ko nga, may nakita nga akong kotse, punong-puno siya ng sticker. Lahat ata ng sticker nandun. PNP, NBI, DOTR, LTO. Sabi ko, hindi ka na mahuhuli niyan talaga. Kahit siguro bumangga ka. Yung mga ganon, pag mga ganon punong-puno ng sticker, punong-puno ng logo sa kotse, alam mo na, alam mo nang bogus yun. Oh, ito, parang ganyan, may logo pa sa kanan. Oh, halatang halata na peke. Yan ay lumabas. So, ulitin ko. Yan po yung lumabas kay Mark Lopez. Senior niya po yan, kaya din nating ipinakita dito. Diyan pa lang, abay, tila. Oh, alleged may problema na doon sa nilabas di umano ni Trillanes. Di ba? So, yung kanilang paulit-ulit na sinasabing valid warrant. In the first place, kahit nga po si Remulla sinasabi na hindi nga wala pa hong warrant. At even si Torre, nakita ko rin. Sabi niya, ano ba ang pinagkaiba nung kay Matibag at pag-aresto ni Matibag at yung kanya? Siya nga mismo, sinabi niya, yung kasi sa kanya, dumaan daw ito sa, doon sa, nakalimutan ko na exact names. Wait up. Nasa dulo ng aking dila. Basahin nyo na lang. Hindi, yung ano daw, kakainis pag nakalimutan mong bigla, ano? Yung mga ganyang bagay. Alam mo, anong tawag mo dyan? Sign of being cute. Ay, hindi. Sign of aging. Basta isulat nyo na lang dyan kung maalala nyo, nagsisimula sa letrang P. Hindi protocol Anong tawag mo doon? Yung, yan mali, hindi pala P. Kasi Paul Interpol. Letter P, hayop ka, animal ka. Sa letter I, diba may Interpol notice daw. Sabi ni Torre, yung akin naman kasi may Interpol notice. Kaya ko, yung sabihin, dumaan daw dun sa agency. Although may point siya doon, pero mali pa rin kasi kailangan pa rin ng local court. Okay? Although dumaan doon sa Interpol, may Interpol So ICC, Interpol notice, yun din ang ginamit na dahilan ni Marcos, di ba? Kung maalala ninyo, ginamit na dahilan yun, yung Interpol notice. Tapos, dumaan pa doon sa isang ahensya ng gobyerno na talagang nag-aasikaso pagdating sa mga international warrant. Etong kay Trillanes at kay Matibag, sa kanila lang nanggaling. Ayaw pang ipakita, ayaw pang ibigay. Di ba? So, talagang kaduda-duda. Hindi, isipin mo to May pupunta ngayon sa bahay mo. May daladalang warrant. Tapos ang warrant, mula sa barangay. May subpina ka mula sa barangay. Warrant. Di pala subpina, warrant pala. May warrant ka sa barangay. Hinuhuli ka namin sa authority ng barangay na ito. Ito pa matindi. Antahin mo, kunwari, nasa barangay Pula. Halimbawa, nasa barangay Pula ka. Yung warrant galing sa barangay Dilaw. Tapos, pumunta sa bahay mo, sa barangay Pula, at hinuhuli ka. Sa ngalan ng barangay Dilaw, ikaw ay aming hinuhuli. Sandali, hindi naman ako taga barangay Dilaw Bakit barangay Dilaw yung warrant? Basta. Nasa jurisdiction ka rin namin, isa rin ang ating ang ating distrito. Naintindihan ninyo yung weird nung warrant na yon? Doon pa lang mga kababayan, sablay na po yung warrant. And the argument doon sa Revised Penal Code 9851 na paulit-ulit nila na pinipilit. Hindi kasi yan po yun Papakita ko sandali Ito. Choto mate. Choto. Yan yung kanilang paulit-ulit na
sinasabi yung revised penal code na yan, RA, dali. Sisiguraduhin ko lang, baka mamaya, maano tayo, ma-fake news tayo dito eh. Yan. Na sinasabi daw dyan, ano daw, may karapatan daw na arestuhin ang ating una yung presidente, former president, ngayon si Bato, 'di ba? Which is also very clear na meron doon na sinasabi, nakakalimutan yung section na 7 na kung saan section 7 ngayon. Wait Yung sinasabi doon na kailangan dumaan sa ating judicial process o local laws. Importante yon, pero hindi ho dumaan. Kaya diyan, napaka-clear na po mga kababayan na yung sinasabi nilang ICC warrant, hindi ho pwedeng iserve yan. Kaya nga alam mo, malupit po itong banat ngayon ni Cayetano, ni Senate President Cayetano. Alam mo ito lupit nito. Sabi ko nga ito ang tunay na warning shot. Warning shot po ito sa PNP at sa NBI. Kasi ngayon, yung kanilang pagtangkang mapalitan ng presidente ng Senado, hindi ho nagtagumpay. Ang ginagamit nilang dahilan, kesyo ayaw daw ituloy impeachment. Nga kahapon, kitang-kita nyo naman, agad-agad, forthwith. Pagka-convene, pahiyang-pahiya ho. Pahiyang-pahiya ho yung mga senador na katulad ni Soto, ni Lacson, yung mga excited na ma-impeach si BP Sara Duterte, katulad ni Ontiveros. Kasi paulit-ulit nila sinasabi yan kaya inagaw yung Senate presidency, it's because ayaw nilang ituloy ang impeachment ni BP Sara Duterte. Itutulad nila yun sa last year. Anyari. Kaya kayong mga animal kayo, di ba? Lalong-lalo ka na, Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, ikaw Soto, at saka si Lacson, pahiyang-pahiya kayo ngayon. Kasi yan naman, alam mo, sa totoo lang, yan lang naman ang solid ngayon Yang mga bugok na yan Yang 5 na yan. Sino ba yung 5 na yan? Maroon 5. Sabi kasi ni yung kaibigan natin si Benny Antiporda, sabi niya kasi daw yung tawag ngayon sa Senate yung Maroon 13. Maroon 24. Kasi 24 siya. 23 lang pala, sorry. Maroon 23. Kasi di ba alam niyo may Maroon 5 yung banda, yung mga hindi ho inabutan yun, yung mga matatanda na. Maroon 5, di ba may ganun? Eto daw, kasi nakamaroon sila kanina, na ganun sila, nag-convince sila, so nag-robe na sila, maroon yun. So Maroon 23. Sabi ni Benny Antiporda, hindi Maroon 23 Moron 5. Napaisip ako, sino kaya yung Moron 5? Ngayon ko naaalala yung Moron 5 kung sino yun. Yung solidong si Soto, si Lacson, si Hontiveros, si Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Yan talagang solido Yung iba naman, mga ano lang yan, malaro na lang yan, politika na lang yan. Etong 5 to yan ang solidong opposition ngayon. Sorry, di pala opposition, minority. Yung 5 na yan. Kaya nga, eto mga kababayan, napakaganda ho ng nangyari kahapon, napahiya ho sila. Dahil akala nila hindi itutuloy yung impeachment natuloy. Alam mo, maganda ito. Maniwala kayo sa akin, exciting. Ako excited ako sa impeachment ni BP Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Baka sabihin ng iba, bakit ka excited? Akala ko ba ayaw mo ma-impeach? Oo nga, ayoko nga siya ma-impeach. Kaya nga ako excited sa trial. Ang problema kasi, na mga nakaraang araw, buwan, binugbog si BP Sara Duterte nang walang kalaban-laban. Para bagang pumunta ka sa isang away, 'di ba? Tapos
na 10 sila, ikaw, nakatali pang paat kamay mo. Tapos 10 yung kaaway mo. Eh dito nga, buong kamarang kaaway ni VP Sara Duterte, pinagtulungan. Tapos at the same time, hindi naman siya pwedeng lumaban, hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng dumipensa, hindi pwedeng cross-examine yung mga walang kwenta nilang witness. Di ba? Pero dito sa trial, eto na yung bloodbath na tinatawag. Simula na ang bloodbath. Oh, simula na po ang bloodbath. Bakit to kanyo? Eh kasi dito, talagang literal na, eto na po. Pwede na hong i-cross-examine yung mga pinipresentang ebidensya, witness. Mantakin mo yung mga ko-cross-examine dyan, mga malulupit na lawyer. So yung mga imbento, yung mga paiyak-iyak ni Madriaga, hindi bebenta yan mga kababayan. Hindi bebenta yan. O panoorin natin itong banat ni, warning shot ni Cayetano. Well, what happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Senator Cayetano, ako na lang magkikwento. Kasi may yung mga mga media sa Senate, sorry pasensya na, medyo mahina ang kokote. Hindi naman lahat. Yung iba naman matalino. Meron lang talaga mahihina ang kokote o di kaya pinipilit nila yung agenda nila. Sa kaya nga sabi ni SP dito, pag SP Senate President sabi ni SP dito, read between the lines. Ako na lang po babasa para ho dito sa mga ugok na nagtatanong sa inyo. Sinasabi niya dito, yung mga nakaraang araw, matindi talaga ang pressure. Matindi. Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Nag-video pa nga ako dyan. Sabi nila, fake news daw. Hindi ho, mamaya makikita ninyo. Papakita ko sa inyo. Matindi talaga ang pressure. Pinipressure ho. I will give you names kung sino yung pinipressure. Okay? Cheese Escudero, pinipressure yan. Si Estrada, si Jinggoy Estrada, pinipressure yan. Yung mga pinangalanan na di umano daw sa flood control. Si Villanueva, yan. Yung magkapatid na Bilyar, pinipressure yan. Si Loren Legarda, pinipressure yan. Bakit? Lahat kasi sila, may banat dyan Binanatan yan. Di ba si Cheese Escudero dinadamay doon sa issue ni Romualdez. Si Jinggoy, sinasama daw. Kaya ang ginawa nila, sinampulan nila si Revilla. Yung ginawa nila kay Revilla, it's not really for Revilla. Imaginin mo yung tao, hindi na senador. Bakit nila yun ang sinampulan? Kasi hindi ka na senador, so wala ka ng power. Okay? Hindi, natalo siya, remember? Pangalawa, dahil yung buong kamag-anak niya, hindi bumoto ng impeachment. Second good point. Di ba? Talagang merong point Wala sa power, buong pamilya mo, Duterte, kilalang kalyado ni VP Sara Duterte. Kaya kitang-kita mo na good target si Revilla. Plus, alam mo naman, nasira na yung reputasyon niya. Sinira yung reputasyon niya nung panahon ni Aquino. So talagang shoot siya doon Perfect person siya. Perfect person to be an example to whom? To Cheese Escudero, to Jinggoy, to the Bilyar, and to Legarda. Remember si Legarda, may anak siya. Hindi man nasangkot si Legarda dito sa mga issue ng flood control, pero remember yung anak niya. Kasi yung anak niya, malambot ang puso ng nanay sa anak. Kaya nga kinakasuhan kaliwat kanan yung anak niya, di ba? Oh. So ang balita ko, ako na lang, I will read between the lines. Ang balita ko, di umano, allegedly, sabi, di ko sasabihin kung sino. Pero alam nyo naman sigurado. Ang balita ko talaga, eto mga to, winarningan. Tutuluyan namin kayo
kung hindi kayo babaligtad. Kailangan nyo bumaligtad over the weekend. As a matter of fact, alam na yan. Kaya nga, nag-warning na ako nung Sunday, Saturday ata. Saturday and Sunday, nagsalita na po ako. Naggawa na ako ng video to put pressure on this. Kasi po, ayon din po sa aking talaba, nung talaba banat ba di ba yung bayot na si Palsis, meron siyang Tweety Bird. Mahilig sa Tweety Bird. Ako, mahilig po ako sa talaba. Kaya, ayon doon sa talaba ko sa Senado. So, nagkakaintindihan na tayo. Pag tinawag kong talaba, may talaba ako sa Senado eh. Ayon doon sa talaba ko sa Senado. Ayop ka. Hindi, ayon doon sa aking talaba sa Senado, talagang napaka-tindi ho ng nung pressure na yan na masasabi nating hindi lang ho hindi ho ito blackmailing na ang ginawa. Pero alam mo, pwede ba palakpakan naman natin yung mga hindi bumaligtad? At ibu naman natin yung napapabalita, di umano ha. Actually, hindi ko alam kung bakit. Alam mo, eto, sana kayong mga Pilipino, maging wais na kayo. Pag merong nagko-comment sa social media, ang daming nag-comment sa post ko, Banat Bay, actually, kilala ko, halatang-halata na mga troll eh. Lilipat na daw yung dalawa sa majority. Huwag kayong kakagat agad-agad. Sino man naglalabas niyan? Kung wala kayong pruweba, huwag kayong maniniwala. Wala ko kasi nga kung yung dalawang sinasabi nila na yon, si Subiri at saka si Gatchalian. Duda na ako linggo pa lang duda na ako na babaligtad yun. Hindi, walang mga bayag yung mga yun eh. Sorry that's how I see it. Don't get mad. Wala naman mga bayag yan eh. Hindi handa niya makulong para sa bayan. Mananatili sa administrasyon yan. Maniwala kayo sa hindi. At ako, malakas ang faith ko dito kay Jinggoy at saka kay Estrada. Kay Jinggoy at saka kay Escudero. Kasi sila, in history, pag pag-aaralan mo yung kanilang political, hindi sila yung political butterfly. Si Estrada nakulong na nga yan dahil kumontra nga din niya sa dating gobyerno eh. So ibig ko sabihin, whether you like it or not, or you don't like them, hindi sila yung political butterfly na palipat-lipat. Unlike yung mga karakas ni Zubiri, karakas ni Gatchalian, alam mong sumasakay lang yan sa agos, sa admin, kailangan ng pagpapala. Si Legarda, doon medyo natakot ako. Kasi alam naman natin si Legarda, pag ganun-ganon din yan eh. Ang pinagkaiba lang kay Legarda kasi, kaya siguro nandito na rin siya sa side ng majority, dahil tumodo na talaga yung yung anak niya eh. Tinatarantado na yung anak niya eh. So, pumanig na siya dito sa anak niya. Yung mga bilyar naman, alam naman natin business interest yung mga yan eh. Kung ano yung business interest, simple as this. As a businessman, you listen to this. As a businessman, would you risk for another 2 years or another 6 years? Mamili ka. Totoo, as a businessman, magtitiis ka ng 2 taon, magri-risk ka ng 2 taon, o i-risk mo yung 6 na taon? Di ba mas i-risk mo na lang yung 2 taon kasi 2 taon na lang naman titiisin ko. Baka less than na nga lang yan. Kasi 2 taon na lang si Marcos eh. Baka less na nga yan kasi nga botohan na eh. I mean, kampanya na. So, wala nang budgetan dyan. Di ba? Wala nang dyan. Medyo hirap nang mag-gipitan dyan. Busy na yung pamahalaan sa kampanya. So, more or less, 2 years. 2 years na lang. Alam naman natin, sure shot na si VP Sara Duterte sa 2028. 6 years mong kakalabanin yon pag bumaligtad ka ngayon. Wala ka.
Kaya, kaya lang, ito kasi sila Subiri at saka sila Gatchalian. Wala kasi talagang bayag yan. Take note po ito ha. Ito ho, galing ho din sa talaba natin dyan. Hindi po yung support na Tweety Bird ni Palsis. Ito po sa talaba natin ang galing din. Talagang, alam mo, ang gusto sana talaga nila, kahit po I think si SP, nabanggit din ata nung isang talaba ko, gusto naman talaga si Marcoleta sa Blue Ribbon. Ngayon, ayaw ni Marcoleta. Hindi ko alam kung bakit ayaw ni Marcoleta. Honestly, hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit ayaw niya sa Blue Ribbon. Pero tignan nyo, lalabas sa mga balita yan na itatanggi niya yan. Hindi, sabihin, tatanggi. Sasabihin niya na hindi niya gusto. He would rather be a different chairman sa Blue Ribbon. I hope he would change his mind. Senator Marcoleta, if you're listening, ito na yung pagkakataon mo eh. Kasi ang pangit, banatan mo si Lacson, di ba, na parang sablay, ganyan-ganyan. Tapos, ikaw naman ang pinaka-the best na maupong Blue Ribbon Committee dyan. At sinasabi mo, ba't di patawag si Romualdez? Ba't di patawag si ganito? Tapos biglang nung may oportunidad na ikaw yung magpatuloy nung hearing na yon sa Blue Ribbon at ipatawag si Romualdez, biglang sasabihin mo, ayaw mo. I mean, hindi ko makita yung logic doon. Unless somebody would explain it to me. Pero yung kasi narinig ko how true, Senator Marcoleta, ayon sa aking talaba dyan sa Senado, how true is it na ayaw mo ang Blue Ribbon chair? Kaya nabanggit dito ni Cayetano, si Pia Cayetano. Kasi si Pia Cayetano, abogado yan. At okay din, pero sa akin okay din yan si Pia Cayetano bilang Blue Ribbon chair. Lalong-lalo na nakipagsigawan siya kay Matibag. Boom! Kanana. Mali. Senator Pia, pagkasakasakali lang ikaw naging chairman ng Blue Ribbon, agad-agad ang imbestigahan ang Senate siege. Yan, imbestigahan natin ang Senate siege. Okay? So, wag kang papayag na sigawan ka ni Matibag diyan sa loob ng Senado. Hindi kasi alam mo, sana nakakarating sa mga senador tong video natin, We're waiting. Sorry po again pagpasensya nyo na, marami tayong kakalala dyan sa Senado. Kaya magagalit kay Banatbay Baka hindi na ako papasukin dyan. But we are waiting. Yung ginawang pambababoy sa inyo, kami ang nasaktang mga Pilipino. Feeling namin kami ang binaboy. Alam nyo kung bakit? Tama ka, Senate President Cayetano, na the Senate is the last line of defense sa konstitusyon o sa ating bayan. Kayo na lang ang sa amin, tatagalugin ko na lang kasi baka mali pa English ko. Kayo ang huli naming pag-asa sa bayan na to. Kung huling namin kayong pag-asa at nakikita namin binaboy kayo ng NBI, masakit yun para sa amin kasi kayo yung huli naming pag-asa na kumilos. So please, kumilos po kayo. Please, do something sa pambababoy ng NBI sa inyo. Yun ang matinding doon. Banat doon. Read between the lines. Alam mo kasi, pasensya na ho kayo hindi ho tayo nagmamagaling. Ako naman, kilala nyo naman Disclaimer ko na ho ito ever since. Magkakilala po kami ni SP. Si SP po kasi pag nagpaliwanag, medyo malalim. Medyo, siya paano ko ba masabi ito nang maganda? Baka sabihin ni blasphemy. Kasi yung nagbabasa ng Biblia ito So, minsan yung kanyang pagsasalita parang nasa parable din. I mean, if you are a Christian, you would understand me. Okay? Sometimes kasi, we Christian, we use
jargons, o sometimes we use dahil siguro sa kakabasa rin yan ng Biblia, na-apply natin ngayon in the way we communicate with people. Kaya siya, yung kanyang pagkikwento minsan, parang, alam mo sa Panginoong Hesus, di ba, bakit ba kasi puro parable lang ginamit ng Panginoon? Hindi na lang niya diretsuhin. Tinatanong siya, ikaw ba'y Diyos? Iba, yung sagot niya, manggagaling sa Old Testament, pero hindi niya siya sagutin ng direkta. Ipapaliwanag niya kaagad. Parang ganito yung nangyayari kay SP. Ganun ko kasi siya mag-speech, ganun ko siya magsalita. Dito, sinasabi niya, para bagang mali yung warning shot daw na yon, kasi nasabi ng mga media, mali yung warning shot na yan. Pinapaliwanag niya, kung napapaligiran ka na ng mga taong armado, pinabababa yung baril, ayaw ibaba ang baril. Kaya nag-warning shot. Kung ginawa yun sa Malacanang, pare, nandun, naka-uniforme. It does, kasi siya sabi niya, NBI yun eh. It doesn't matter. Kasi ngayon, ang kriminal, they can buy NBI, di ba? Nakakabili nga ng kumpletong damit ng pulis eh. NBI pa kaya na mas madali. Kasi hindi naman po kumpleto ang damit ng NBI. Wala naman silang pambaba. Iba-iba naman ang suot nilang pambaba. Mag-vest ka lang dyan, ang dami nabibili dyan. Sa Lazada, maganap ka, ang daming vest dyan. Yung nakalagay dyan, bulletproof, 1,000 pesos lang. Best lang po yun, lalagyan mo lang ng NBI yun. Oh. Ibig ko sabihin, it doesn't really matter whether they're in uniform or not. Kung magsuot nga ng, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, nakapang SWAT o pang pulis, nasa labas ng Malacanang, armado, tapos biglang lalapitan sila ng PSG. Sir, taga saan po kayo? Pulis kami. Oo, pero bawal yung ganyan. Ibabaho nyo yung, baka baril ninyo. Tas lalo pang tinaas. Ano sa tingin nyo gagawin ng PSG? Warning shot. Anong ginawa nito ng NBI? Nung winarning shot sila, pinagbababaril. So ano mangyayari ngayon? Yun yung sinasabi. Kaya nga sinasabi ni Cayetano dito, doon hindi ko kilala kung sino general na nagsabi. Doon sa general lang nagsasabing mali yung warning shot, ganito. Kasi sinasabi nila, eto para lang sa kalaman ninyo. Alam ko kasi yan kasi basta, hindi ko na lang kikwento kung ba't ko alam. Alam ko po na dati, allowed ang warning shot ng pulis. Pero, nag-issue na ang pulis, ngayon, itong mga nakaraang mga taon, na pinagbabawal ng warning shot. Kasi nga, ang prinsipyo doon, yung warning shot, yung puputok sa taas, bababa din yun. Diba? Kung pinagbabawal nga natin sa bagong taon yun, at saka delikado, baka may tamaan doon sa warning shot. So, pinagbawal na ho yan ng pulis. But, the argument, pulis ho yun. In a police operation, bawal ho yun. But, etong OSA is not a police. Ito is nagsisecure ng isang sagradong lugar, Senado. Kung ikaw nga, na tao, pinasok ang iyong bahay, nag-warning shot ka kasi ayaw mo kagad barilin. Kaya lang, kesa na tumakbo yung magnanakaw, tumakbo papunta sa'yo. Pinagbababaril ka pa. Anong gagawin mo? Kaya nga dito lang sa argument na to, sinasabi ni Cayetano, maling-mali yung nagkokomentong general kung sino ka man. Tingnan ninyo yung ending niya. Dinefend namin ng police. Hindi lang niya binanggit yung word na deliberation. Pero doon kasi ginagawa yon. Ano ba yung deliberation? Deliberation ng budget. Winawarningan niya dito. Kung ididiin nyo at ipagpipilitan ninyong warning shot yan, pinaglaban namin kayo sa pagdating sa budget. Kasi dyan naglalabanan yan eh. Kaya nga ang tawag dyan, deliberation, di-defend mo yung budget mo ng ahensya mo. Pinaglalaban namin kayo mga senador, dadagdagan kayo ng budget, ngayon na kami na may hawak. Ngayon na ako na ang Senate President.
Ngayon na magkakaroon tayo ng budget. Para bagang ganito ang read between the lines. Lintik lang ang walang ganti. Mas dinidefend nyo pa yung NBI? Sige lang. Parang ganun. Siyempre, hindi aaminin ni si Senator Cayetano yan, pero ako na lang magsasabi. Di ba? Parang ganun. Dinidefend namin kayo, ha? O, darating yung panahon na kailangan nyo rin kami i-defend kayo. Sige, sige. Kaya, ngayon, i-defend nyo kami. Parang ganun ang sinasabi ni Cayetano. Alam mo, etong si Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, matalino po kasi itong taon to. Kung hindi man siya yung katulad ng iba na, anong tawag mo, confrontational, o yung parang palaban, katulad ni Baste o kaya tulad ni Pangulong Duterte, hindi man siya ganon, pero matalino po siya. He knows where to fire the shots. Hindi man niya harap-harapang babarilin yan, antay kayo. Hindi, sorry I know this person eh. This person deserve this position. He is a good leader. Matalino po yan. Sobrang talino po niyan. Aside from matalino po, may wisdom po itong maman to. Sobrang ang wisdom nito. Pagkakausap mo to, pag nagkikwentuhan kayo nito, kung pwede lang maglabas ng notebook para isulat mo yung mga natututunan mo sa kanya. Medyo minsan lang malalim. Minsan din may kakornihan. Joke lang po Hindi kasi inaasar nila to pag nagjo-joke, siya lang ang nakakaintindi. Hindi, naintindihan ko yung mga joke niya. Ang lalim nga ng joke niyan Ang hirap nga intindihin minsan Pero ngayon, pasok na yung mga joke niya. Hindi, pero ito wala akong biro. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, perfect ito bilang Senate President. Dito sinasabi niya sa kanyang mga interview, patas kami. We will be fair. Papakinggan namin kayo, minority. O Marcos, papansinin ninyo? Hindi niya binabanata si Marcos. Bakit? Because he knows that the Senate cannot live without the budget of the executive. Pero, sinasabi niyang paulit-ulit kay Marcos, hindi niyo napapansin, paulit-ulit niya sinasabi, you are misinformed. You are misinformed. You are misinformed. Paulit-ulit niya Tapos, paulit-ulit din niyang pinupuri si Rimulya, si John Vic. Sumaside siya kay John Vic. Which is sa akin, tama Sa tingin ko tama siya dito. Although I do not trust John Vic. Pero tandaan ninyo, may alitan yan na si John Vic, si Trillanes. And, eto, by history, alam ng mga pulis ito, meron ng girian ng NBI at ang pulis, ang PNP. Noon pa yan. Tagal na panahon pa yan. Kasi minsan ang NBI medyo din yan ayoko namang sabihin mayayabang, pero mataas kasi yan Abogado yan So medyo mataas ang nila sa tingin nila sa sarili nila. Ang PNP minsan naiinis sa ganyan. Yung parang stepping doon sa kanilang jurisdiction. Kaya minsan nagigirian yan Naguhulihan niya mga yan Huhulihin ng pulis yung NBI hulihin yung pulis. Ganyan minsan. Kaya nga kung babansin ninyo, paulit-ulit na na-confirm. Si Robin na mismo nagsabi na si Bato gusto niya na sa PNP. Bakit niya gusto sa PNP? Gusto niya makulong sa PNP? Paano kung bitbitin siya ng PNP sa dahig? Bakit niya gusto sa PNP? Hindi niyo napansin yun? Di ba? Weird yun Gusto ni Bato sa PNP. Kasi alam niyang hindi makakalusob doon ng NBI. At alam niyang poproteksyonan siya ng PNP. Kasi alam nating lahat, itong NBI ay may kagagawan ng katarantaduhan sa kanya. Grabe Grabe, biglang sumulpot. Yung kaso ngayon ni Estrada, noong una medyo parang nawala na yan
Ngayon, kaya tingnan ninyo, tutuluyan si Estrada, tutuluyan to si Chis Escudero, tutuluyan to si Villanueva. Watch. Tingnan ninyo. Kasi nga, again, what is their goal? Their goal is simply to get the leadership of the Senate para madiin ng madiin si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Alam mo, ano rin ako sa totoo lang gusto ko talaga itong mangyayari sa impeachment trial And I know SP Cayetano, he will be impartial pagdating po dito sa the way na i-handle. Una, he is a lawyer. 'Di ba? Hindi naman niya ibibet yung kanyang integrity. And this is a man of God. Whether you like it or not, this person is really a man of God. Marami na iinis yung pa-Bible niya, pa-prayer niya. Pero maniwala kayo, this person is really a man of God. Na even other churches knows this. Oo, minsan naliligwak. Kasi ang Christian naman, it's not a perfect person But at least, he has the Holy Spirit inside of him. Na pwede siya makonvict anytime na meron siyang gawing masama. Aside from that, yung being humble enough to change kung ano man yung mali. Kitang-kita mo yung, kung ako talaga yan halimbawa lang kung iba siguro yan, baka sumabog na yung Senado sa kaguluhan di ba? Pero siya, relax pa rin. Kasi nga makikita mo talaga yung fruit of the Holy Spirit sa kanya Kaya itong si Cayetano, perfect ito pagdating sa pag-handle ng impeachment. Impartial yan. Pakikinggan niya talaga kung ano yung argument ng prosecutor and makikita talaga natin. And ako, I really believe dito sila nagkamali. This is the worst kind of pagtitira o paninira nila kay VP Sara Duterte. Worst to. Etong impeachment. You know why? Lalabas at lalabas dito, bayani pa si VP Sara Duterte. Yung mga ebidensya pinipresenta kay Madriaga, yung sa account niya, sablay na sablay. Mantakin mo, idadamay mo pa yung pera mo nung hindi ka pa VP, hindi ka pa Vice President. Pati yung mayor ka, dinadamay nila. That's irrelevant. Sobrang layo na yun Hindi pa pwede yun. Impeachable lang Impeachment po ito. Remember this is an impeachment trial. Not a criminal trial. Kung criminal sana pinag-uusapan natin, pwedeng idama yung lahat ng ginawa mo nung nakaraan. Ito impeachment. Ibig sabihin, during the vice presidency of VP Sara Duterte. Doon pa lang maling-mali na. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Gustong-gusto ko itong impeachment trial na to. Dito lalong babaon at magmumukhang tanga ang lahat po ng nag-aakusa kay VP Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin, magmumukhang tanga talaga yan. Mga bobo yung mga yan Sa pagdating sa court, bobo yung style ni Madriaga. Hindi papasayan sa korte. Dito pa. Remember, sa korte nga, bawal ang camera Dito, public. Patay ka dyan. Kaya exciting ho ito.